Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig kayong mundo naroroon. Yan, no? For today's video po ay, ang ating Kuya Lito po ay hindi nakapagtinda kasi ay masama ang kanyang pakiramdam at siya'y nilalagnat. Kagabi pa po. Kaya, ngayong umaga po ay atin natin siyang paglulutuan ng may sabaw. Para naman po makahigop siya at mahimasmasan yung kanyang nararamdaman kahit konti lang. So, tara po, prepare po muna natin to para po mapakain na natin siya at mapainom ng gamot. So, yan. I-set ko lang po yung ating camera. At ang ating tubig ay kumukulo na. 2 noodles lang po yung ating lulutuin. Kasi, almusal lang naman to. Yan. Alam nyo naman po, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Kuya Lito ninyo ay mahilig po sa may sabaw. Kaya atin po siyang paglulutuan ng may sabaw para naman po maging okay yung kanyang pakiramdam. At the same time po, para makainom siya ng medicine. At lalagyan na po natin ng egg. Yan. May egg pa po tayo dito. Ano lang po natin. Babati lang natin yung egg. Yan. Tayin lang po natin. Hindi ko na po tinakpan kasi aapaw po yan. Yung maliit lang po kasi na pag lutuan ko. So, yan po. Medyo malambot na. Lagay na natin yung pinaka-seasoning niya. Yan. Dalawa po itong niluto ko at dinamihan ko po ng sabaw kasi para hindi po maalat. Lagay po natin ng itlog. Bali, 2 itlog po ito. Haluin lang natin. Check natin. Okay na po. Lagay na natin yung egg. Ninuno ko po muna sa mangkok para po, makita. Kasi ang itlog hindi naman natin alam kung may bulok or may bugok ba. Yan. Para po mahalo na sa sabaw yung egg. Lulutuin lang po natin yung egg. At okay na po to. Siserve po natin kay Kuya Lito to. Pakainin po natin. Pakuluin lang po natin para maluto yung egg. Yan. Yan. Meron po akong lagay ng gamot dito. Check lang po natin kung mayroon pa pong gamot. Papainom ko po kay Kuya Lito ay BioFlu. Yan. Nag-iisak po ako kahit pa konti-konti kasi para just in case na emergency, meron po akong kukuha agad. Ganon po ako kahit noon pa. Nag-iisak ako kahit pa konti-konti. Pa-2, 3 Yan, okay na po to. Pangit naman yung sobrang lamog na noodles. Lalagay na po tayo sa mangkok. At bigyan po natin si Kuya Lito. Mamaya naman po ay punta po ako sa palengke at maghanap po tayo ng
mauulam niya na masustansya para makahigo. So, kusumin natin ang ating asawa. Char. Siyempre naman po, di ba po? Yan. Ito po yung kanyang iinuming gamot or medicine. Yan. Prepare lang po ako pati tubig. Tapos, dadalhin na po natin sa kanya. Ngayon po, prepare na po natin yung naka-prepare na po. Lalagay ko na lang sa mesa. Tapos, gigisingin natin si Kuya Lito. Yan. May tubig po talaga nilalagay ko dito. Yan. Gisingin na po natin si Kuya Lito. Kain na, para makain ng gamot. Naka-vlog ako. Meron po pala tayong dito, free sample na gagawan mamaya ni Ate Vera ng video para sa ating pag-affiliate. Yan. Yan, bababa na po si Kuya Lito. Yan. Paggabi pa po ito nilalagnat pagkagaling po niya ng pagkagaling po namin sa pagtitinda. Yan. Kain na. Ka-vlog tayo. Oo, mamaya. Kamusta na pakiramdam mo? Masama ulo. Masama ulo mo? Ulo. Bati ka mo. Ano po? Pasensya na po. Yan po yan, pagka masama pakiramdam niya. Siya ay, At ang ating Kuya Lito ay, pag may sakit, ano ba yung tawag sa Tagalog? Madaingin. Po yung pagkakabaliktad namin. Ang Kuya Lito ninyo ay madaingin. Mahanap po yata ako sa tatay ko po. Naghanap ka pa ng manahan, ah. Hindi, tatay ko kasi talaga konting madaing talaga yan. Mamaya inom ka ng gamot. Bioflu po yung papainom natin kay Kuya Lito. Meron pa dun. Mamaya na. Mamaya naman po, punta tayo ng palengke, samahan niyo ako. At pag bibili natin si Kuya Lito ng kanyang mauulam. Masakit pulo mo? Ano pa? Tawan ko rin. Binugbog ka? Binugbog ka ni Vera? Hindi. Busin mo yan, tapos inom ka ng gamot. Mamaya na, meron pa dun. Madalang lang pong magkasakit si Kuya Lito, pero pag nagkasakit siya ay madaingin. Hindi po siya tulad ni Ate Vera, na halos di po magsabi. Tubig lang po yung binigay ko sa kanya, may sabaw naman na. Wala, naubusan po kasi kami ng kape na bigas. Hindi pa po ako nakapagluto ulit. Yun na po kasi yung iniinom namin kape. Para Tapon po, wala rin akong upload kasi pagkagaling po namin sa pagtitinda, bukod sa masama yung pakiramdam niya, masakit din yung ulo ko. Kaya sabi ko, bukas na lang ako mag-upload. Thank you. Welcome. Love you. Kaya na. Habang mainit. Para pagpawisan ka. Pero kagabi po, pinainom ko na rin siya ng gamot. Subukan. Mamaya na, meron pa doon. Busin mo yung lahat para
Mamaya hanap din po tayo nung may sabaw para makahigop pa rin po siya. Try natin kung ano makita natin sa palengke. Kung isda or ano man. Gulay para masustansya. Kain na po kayo. Kain po tayo. Nag-i-stock po kami ng tubig dito sa malapit sa higaan namin. Para paggabi po, talagang uhawin po kami talaga ni Kuya Lito. Isang litro po yung laman nito sa isang gabi. Minsan nakakaapat kaming dalawa. Lalo na po pag mainit ang panahon. Kaya maano po kami, matubig talagang dalawa. Huh? Dagdagan mo pa, inom ka ng ano. Nahirap po talagang kumain, lalo pagka masama yung lasa mo. Kasi yung panlasa mo ay mapait din. Lalo na siya linalagnat. Nalalagnat po kasi. Unti-untiin mo yan para maubos mo. Kunti lang naman yun. Ay, okay. Ito po kasi nasira na yung kanyang lagayan ng paa. Pinatong ko lang sa upuan, nasira. Yung nangingipit po na upuan, pinatong ko. Kailangan po kasi pag iinom ng medicine ay merong laman yung tiyan. Kasi sasakit naman yung tiyan pagka walang laman. At hindi rin i-effect ng maganda yung iinom mo. Ilapit ko ba yung mesa? Okay lang yan? Parang layo, nahihirapan ako. Hindi. Pilitin mo nga. Ganyan po. Ganyan ang Kuya Lito nyo pag may sakit. Napakahirap pakainin. Minsan nagtatalo muna kami bago uminom siya ng gamot. Kasi kailangan pakainin ng kahit konti-konti. Mahirap po kasi uminom ng medicine pagka walang laman talaga yung tiyan. Kasi nasubukan ko na po yung gayaan. Mas lalong papatong-patong, lalo po pag alaksan, yung malalakas po yung iinumin. Mahirap talaga pag walang patong ang tiyan. Kasi alam naman ninyo ang inyong lingkod na sa Tibera, sakitin. Siyempre, alam ko yung pag uminom ng medicine, kailangan meron talagang sapin ang tiyan. Kasi bukod sa nararamdaman mo, madadagdagan pa ulit yan. Doble-doble na yung iyong nararamdaman. Pagka walang sapin yung tiyan mo, yung iba hindi man nararamdaman agad, pero may epekto po kasi yung iba po. Kaya mo yan. Pero hindi naman po siya na ulanan, hindi siya na sadya lang sigurong tawag nun, nagkataon na nagkasakit. Kasi pagkagaling po niya sa Quezon, pag-uwi po niya rito ay kinabukasan, sabak na po agad kami sa pagtitinda. Ako po, ganon, punta sa atid sa kanya, mga 9 or 10, uwi po ako. Magluluto, magbablog.
Then after lunch po, ayaw man niya magpaano, pag na-edit ko nga yung aking niluluto, pupuntahan naman po siya. O kaya pag marami po akong ginagawa, mga 3 na po ako napunta. Lalo pag ganitong may mga sample na ano, ating igagawa ng vlog or video. Pero syempre, pag kaganyang hindi kami nakapagtinda, yan, kaya may mga ano po tayo, diskarte para may kita pa rin. Hindi man po agad nakukuha. Yan, ito sa pag-vlog, di man po agad nakukuha yung ano. At least meron kaming aasahan na pagdating sa ganitong araw ay merong dadating. Presyo. Konti pa, para uminom ka na ng gamot. Kailangan talagang pilitin, kumain. Kahit noon pa po, ganyan ang Kuya Lito nung bago kami. Ganyan siya pag nagkakasakit. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng may sakit siya, meron din akong nararamdaman. Kasi magsasalubong lang yung init ng ulo namin. Kasi ako naman po, ayaw ko nang kinukulit or ayaw ko nang makulit pag ako'y may sakit. Hindi po ako madainging, pero ayaw ko nang kinukulit ako or nangungulit pag may sakit ako. Mabilis mag-init po yung ulo ko, lalo pagka yung migraine ko sinusumpong. Yan, alam po ng Kuya Lito yan. Kasi bukod sa hindi ko siya maasikaso, mabilis pong mag-init yung ulo ko. Tulad po niyan, laging mahirap pakainin si Kuya Lito pagka may sakit. Siyempre, kailangan mo siyang alagaan. May pagkakataon talagang di nyo maiwasang magtalo. Pero salamat Ama kasi hindi niya kami pinagsasabay na may nararamdaman. Kahit ako laging may nararamdaman siya, madalang. Kasi mas pag siya yung may sakit. Kasi bukod sa madaing siya, mahirap ako makakilos. Kasi hindi ko siya maiwan-iwan ng matagal. May sakit siya. Kasi nga, maya't maya ang tawag niyan. Para po siyang bata. Hindi po niya naubos, pero at least medyo madami naman po yung kanyang nainom. Yan. Ayan, mamaya-maya po, pagpapahingain lang natin ng si Kuya Kuya Lito. At hayaan po natin siya magpahinga at matulog. Para naman po ganun ay makabawi agad siya ng sakit sama sa pakiramdam. So yun, siguro hanggang dito lang po muna tong vlog namin. Maiksi man to, pero mamaya po magdadagdag ako ng panibagong vlog. Ang ayaw ko po kasi yung yung iba-ibang anggulo ng vlog sama-sama. Mas maganda po yung ganito na kung about lang dito yung ating topic. Pangit po kasi yung maraming topic sa isang vlog lang. So, siguro hanggang dito lang po muna. Papaanuin ko lang sa pagkain si Kuya Lito. Pagpapahingain ko mga 20 minutes. Papahigain po muna natin siya. Para po makapag-rest siya ng maayos. At mamaya po, abangan nyo rin po yung vlog ko. Hahanapan natin siya ng mauulam naman or masustansya. Kung may pagkakataon mamaya ay isasama ko kayo sa palengke. Kung pwedeng mag-vlog sa palengke. Minsan po kasi hindi ko kayo naisasama sa pagpapalengke kasi bukod po sa puro music sa palengke, napakaingay po. Kumbaga maririndi rin kayo sa di bali po, bahala na po mamaya. Mas hanggang dito na lamang po, siguro hinihiling ko po at nagkikisuyo po ako na ipag-pray po natin si Kuya Lito na gumaling po siya agad. Kahit po sabihin nating lagnat lang, syempre, pag-pray pa rin po natin sa Ama para po gumaling agad ang Kuya Lito at maging okay po siya agad. Kasi hindi po biro pag si Kuya Lito ang may sakit, talagang para kayong may alagang baby kasi nga madaingin siya.
So, ayun, salamat po. Sana po tulungan niyo po akong mag-pray para po sa kagalingan agad ni Kuya Lito at para po makapaghanap buhay po kami ulit dalawa. Sa mga nagtatanong po, bakit po hindi pala, ihabol ko lang po, bakit hindi po ako magtinda doon sa palengke? Ganito po kasi yun, ang pinayagan lang magtinda doon ay si Kuya Lito. Kasi nga, naawa sila kay Kuya Lito. Pangalawa po, may mga hinaharap at ginagawa rin naman po ako na hindi po ako pwedeng makapag-focus na nandoon ako pero nandito po yung ating gagawin. Hindi po kasi pwedeng pagsabayin. Opo. At saka isa pa po kagustuhan ni Kuya Lito na siya rin po ang magtinda kasi nga ay gusto rin niyang makatulong sa akin. So, sana po sa mga nagtatanong bakit hindi ako yung magtinda doon, gusto kong pagsabay-sabayin. Alam naman ninyo at kilala ninyo ako na kung hanggat maaari pagsasabay-sabayin ko ang trabaho, ang gawain, para lang makales sa oras at makaano sa gagawa. Pero talagang ganun po eh. Ang pinayagan po kasi doon ay si Kuya Lito lang dahil sa awa sa kanya. At gusto rin po nung magpaano sa kanya doon na makapag-ano siya nung gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya sana maintindihan po natin kung bakit po hindi si Ate Vera ang nagtitinda doon. At sana maintindihan nyo rin ako sa mga bagay-bagay. Maraming salamat po. At sa mga makakaunawa po, maraming salamat. Pero para sa mga hindi, ay okay lang din po. No problem sa aming dalawa ni Kuya Lo. Kaya inano ko rin po na ako na lang magtitinda doon. Marami din lang po ginagawa si Vera po dito. Katulad po na siya po yung nag-order ng aming paninda. Or bubili. Kasi minsan pinupuntahan ko. Opo. Yun, mga ganong bagay po ba. Kaya sabi ko ako na lang doon. Dito ka na sa bahay. Kasi gustuin mo yung pagbili ng paninda ko tsaka yung pag-vlog natin. Affiliate. At tsaka affiliate. Mm-hmm. Yun po. At tsaka yun. Kaya nga po, itulungan lang po sa mag-asawa. Opo. Kumbaga kaya pinayagan ko rin po kasi si Kuya Lito magtinda. Kasi gusto niyang noon pa kaya siya kumakawala na yung ganon. Kasi gusto niya talaga akong matulungan. Noon pa kasi ako lang ang pumipigil sa kanya noon na magtinda or magtrabaho. Kasi nga, alam naman po natin yung kalagayan ng Kuya Lito na nahihirapan siya sa madaming bagay. So, pero ngayon, nag-usap po kami na hayaan ko siya na gumawa rin ng way para sa aming ikabubuhay at para hindi lahat ng pagod ay nasa akin daw. So, syempre, lalaki si Kuya Lito, kumbaga, naaapakan yung kanyang pagkalalaki din. Kahit ganyan natin tignan si Kuya Lito ay gusto rin niya kasing tumulong at gusto niyang tumayo sa sarili niyang paa. So, sana, okay lang po sa mga ninyo na sana maintindihan ninyo kung ano yung kalagayan namin ni Kuya Lito at kung ano yung sitwasyon namin. Kasi alam ni Kuya Lito na hanggat kaya kong pagsasabay-sabayin, ayaw ko sana siyang pagtrabahuin kasi nga, kita naman nating lahat na hirap siya sa lahat ng bagay, sa madaming bagay. Pero syempre, kailangan din nating unawain at ibigay yung laya para kay Kuya Lito. Ang hirap kasi pag ikukulong mo yung isang tao sa isang bahay din, na dito ka lang yung ganun po. Mas lalo kayong hindi magkakaintindihan, mas lalo po kayong mag-iinit na dalawa. So, sana po, sa mga makakaintindi, maraming salamat po. Kasi, kumbaga, nung nakaraan pa po niya gustong sagutin yon. Kasi nga, bukod po dito sa social media, marami rin nagtatanong sa kanya sa palengke. So, yun, ganun din po yung sagot niya. At dito, na-share na rin namin, naidugtong na namin dito sa munti naming vlog. Para naman po sa mga nagtatanong, nag-PPM sa kanya at sa akin, kasi nababasa rin po niya. Yun, sana nasagot po namin yung munti ninyong tanong. At sa mga, tulad nga po ng sinabi ko kanina, sa mga makakaunawa po ay maraming salamat. Pero sa mga hindi po makakaunawa ng sitwasyon namin ni Kuya Lito, maraming salamat pa rin po. Hindi namin po kayo mapiplease. At di po namin yun maaalis at di po namin kayo pipigilan sa lahat ng gusto nyong isipin sa amin. Maraming salamat po. Sana po samahan niyo po kami sa lahat ng aming sa journey naming mag-asawa. At yun, maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Patuloy po tayong dumadami, kaya maraming salamat po sa inyo. Malay po natin, bukas makalawa ay kami naman ang
Kami naman ang sumuporta po sa inyo. Opo. At kung ano man po yung gusto ninyong suportahan namin sa inyo, yan, mag-PM lamang po kayo, pwede po kayong mag-comment diyan. At kung ano man po yung mga suggestion nyo, pwede po kayong mag-comment dito sa ating vlog na to. Opo. So yan, maraming salamat po ulit. Pag-pray po natin si Kuya Lito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating Panginoon at kay Jesus, maraming salamat din po sa paggabay sa amin lagi ni Kuya Lito. At syempre sa first family po ng Ka-Business Family. At syempre sa aming mga magulang, mga kaibigan, at syempre sa inyo. Pamilya nila rin po namin kayo at mahal na mahal po namin kayo. Sa lahat po ng nagmamahal sa amin, sumusuporta. Thank you very much po. So yan, hanggang dito na lamang po muli ang aming munting vlog. Ingat po kayo lagi at God bless us all. Bye! Pag-pray po natin ang Kuya Lito sa paggaling po niya agad. Thank you po.